Eto na mga katambay ang full chapter para sa chapter 1156 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga malalaman natin? Alamin natin yan. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Magsisimula nga ang chapter sa isa pa ring flashback pero madadako tayo sa ibang mga karakter. Nung mga araw daw ay may mga idols na tinatawag na naglalayag daw sa karagatan kahit nga daw ang mga Marines ay madalas hindi kayang sagupain ng mga to. Kilala nga ang grupo na to sa tawag na Kuja Pirates. Ito nga daw ang crew na puro babae lang na nanggaling sa isang isla at hindi pinapayagan ng kahit sinong lalaki na sumali sa grupo na to. Makikita nga natin kung paano mang pirata at mang biktima ang Kuja Pirates. Bawat isla na sinasakop nila ay puro lalaki nga yung mga tumutumba dahil nai-inlove nga sa mga babaeng to. At ito na, mapupunta tayo sa mismong barko nila. Nagsisigawan nga ang ibang mga miyembro ng crew dahil dito sa kanilang kapitan na si Gloriosa. Sobrang ganda nga nito. Si Gloriosa nga ang empress sa panahon na to. Makikilala natin siya na gandang-ganda sa sarili niya. Lap trip. Si Gloriosa din ang tinatawag na Elder Neon. Siya yung laging kasama ni Boa Hancock na matanda. Ilang minuto ang dumaan, meron nga ditong isang babae na ang pangalan ay Tritoma. Nasabi na isa to sa magiging future empress ng Amazon. Sinabi nga nito kay Gloriosa na hawak daw niya yung mga fan letter ng mga fans ni Gloriosa. Nagtanong naman si Gloriosa na ano daw yung mga papel na nasa likod nila na yon. Sabi naman ni Tritoma na yun daw ba, mga fan letters daw yon para kay Lady Shaki. Mas marami nga daw yon kesa sa empress nila na si Gloriosa. Dito na nga nainis si Gloriosa. At nasabi na talagang pinagyabang pa daw ni Tritoma yon sa harap niya. Sabi naman nito na kahit daw galit yung empress nila, ang cute pa rin. Nasabi dito na ang tangi daw na rival ni Gloriosa sa paggandahan ay walang iba kundi yung first mate niya na si Shakuyaku. Ilang saglit lang may nag-alarm at sinabihan si Gloriosa na may mga kalaban daw. Bigla naman nakita ni Gloriosa yon at namula to sa kilig. Ang kalaban pala nila ay ang Roger Pirates. Biglang nagsalita si Roger na ibigay na daw sa kanila ng Kuja Pirate. Kukunin daw niya itong vice captain nila na si Shakuyaku. Bigla naman nagsigawan ng magkabilang grupo dahil kikilos na nga itong si Shaki. Nasabi na bawat galaw at atake ni Shaki ay kakaiba at mabibighani nga daw ang makakakita. Pati nga ibon dito ay nai-inlove kay Shaki. Nadaanan nga ni Shaki si Gaban at syempre ganon din, naka-heart ang mga mata nito. Inatake nga bigla ni Shaki si Gaban at wala na nga itong nagawa. Ang sinunod nito ay si Roger na parang estatwa lang na nakatingin lang kay Shaki. Wala rin tong nagawa dahil in love din sa kagandahan ni Shaki ang future Pirate King. Inatake ni Shaki si Roger at hindi din nakapalag. Bigla na lang itong natumba at sinasabi na sobrang ganda nga daw, na in love na nga daw siya kay Shaki. Natawa naman si Shaki na pati daw ba si Roger ganon din. Sinabihan pa nito si Roger na alam naman daw nito na hindi daw siya papayag na maging sunod-sunuran sa kung sino. Bigla naman lumapit itong si Gloriosa kay Roger at sinabi na alam naman daw ni Roger na siya ang may gusto dito nga sa future Pirate King. Sabi naman ni Roger na tumabi daw itong si Gloriosa, natatakpan niya si Shaki. Laptrap tong chapter na to. Bigla naman naglakad si Shaki at inutos sa ibang mga babae na kunin ang mga kayamanan ng Roger Pirates. Ilang saglit lang natanaw ni Shaki si Rayleigh at sinabi na malamang daw mahirap para kay Rayleigh yung nakikita niya. Sabi naman nito na mahirap daw talaga lalo na pag ang mga kasama niya ay mga engot. Bigla naman kumindat si Shaki dito sa Dark King natin na si Rayleigh. Na-weirdohan naman doon si Rayleigh. Lap trip. Ang nangyari pala dito, si Gloriosa gusto si Roger. Si Roger gusto si Shaki. Si Shaki gusto si Rayleigh. Ay nako, ang kulit. Napakaganda din kasi talaga ni Shaki. Parang si Boa Hancock. Ang pagkakaiba lang nila, mas astig si Shaki dahil nga may sigarilyo to. Habang nangyayari nga ang paglalaban ng dalawang pirate crew, biglang naalarma yung ilang mga miyembro ng Kuja at sinabi kay Gloriosa na may parating na mga Marines. Biglang sinabi ni Gloriosa na o sige daw, umalis na sila pero kuhanin daw nila lahat ng mga kayamanan. Bigla naman nagsalita si Roger na pwede daw bang itira nila kahit pagkain lang. Sinabi rin ni Roger na aalis na sila. Pero biglang napatanong si Gaban na tingnan daw ni Roger, di ba barko daw yon ni Garp? Itong si Roger parang na-excite. Ano daw sinabi ni Gaban? Teka lang daw, mababago nga daw ang plano. Sabi ni Roger, durugin nga daw nila ang grupo ni Garp. Makikita nga natin na handa na sa laban itong si Roger at si Garp. Gagamitin nga ni Garp ang kanyang meteor piece at si Roger naman ay ang ataking Arimatama. Tumalo na nga yung dalawa at ito na, nagsalpukan na ang dalawang malalakas ng old era. Nasa prime nga ang dalawa na to. Nagawang masuntok ni Garp si Roger. Si Roger naman napalo niya si Garp ng kanyang espada sa tagiliran nito. Magtataka kayo bakit ganyan yung estilo ni Roger. Likod ng espada
espada yung ginamit nito na pang-atake dahil nga ang tingin ni Roger kay Garp ay tropa kahit naglalaban sila. Sobrang lakas nga ng mga atake ng dalawa na to at sumasabog nga yung Conqueror Saki. Nasabi dito na itong si Roger at si Garp at si Rax ay kasama sa mga pinakamalulupit at mga legend sa Great Pirate Era. Sa panahon nga daw na yan ay mataas nga daw ang determinasyon at ganado nga ang mga to na ipakita ang lakas nila dahil nga nasa prime pa ang mga to. Sa kabilang banda naman nakatakas na ang Kuja Pirates pero bigla na nga lang natumba si Gloriosa at ito na, umatake na yung Love Sickness. Ito nga sa Empress na si Gloriosa. Katulad to nung nangyari kay Boa Hancock na kay Luffy naman niya naramdaman. Pagkatapos nung naganap na labanan na parte sila Roger at Garp ay itong si Shakuyaku daw ang sumunod kay Gloriosa na naging Empress ng Kuja Pirates at nagpatuloy ang pagiging sobrang sikat nito sa mundo. Mababalik naman tayo sa Elbap. Nasa bar tayo ni Ida. Meron ngang mangingisda dito na sumagip nga daw kay Loki. Nakita nga daw niya tong si Loki na muntik ng malunod dahil yung sinakyan daw nito na bangka ay hindi nga daw kinaya si Loki. Saka puro kalokohan daw ang ginagawa nitong si Loki kapag wala si King Harald. Nag-iisip nga daw din itong mangingisda na tutulungan daw ba niya si Loki o hindi. Nagpasalamat naman si King Harald dahil sinagip nito si Loki. Sinabihan naman ni King Harald itong si Loki na magpahinga na muna. Nang marinig ni Ida yung sinabi ng mangingisda ay nagalit to at sinabi na hindi naman na daw dapat nag-isip ng kung ano itong matanda, saka dapat daw talaga iligtas niya si Loki dahil nalulunod na ang bata. Bigla naman nagsalita si King Harald na hayaan na daw ni Ida, si Loki naman daw ang may kasalanan. Kumuha nga daw ito ng bangka at umalis na walang paalam. Sabi naman ni Ida na galit na ano naman daw, hindi daw dapat nanonood lang itong matanda at hayaan na mamatay yung bata. Ngayon daw siya ang manlulunod dito sa mangingisda at ilang beses pa daw niyang gagawin yon. Nagsalita naman si Loki na hindi naman daw siya nanghihingi ng tulong. Narinig nga yun ng matanda at sinabi na tingnan daw nila, yan ang sinasabi niya, pasaway daw at matigas ang ulo nitong si Loki. Bigla naman kinausap ni Ida si Loki at sinabi na alam daw niya na nawala na ang nanay nito at ang tatay naman niya ay masyadong busy. Sigurado daw si Ida na malungkot ngayon si Loki. Bigla naman sinabi ni Loki na tumahimik daw itong huklubang babae na to. Sinabi naman ni Ida na sumama na lang daw siya sa kanila at doon na tumira kasama si Hyrodin. Sumigaw naman itong si Hyrodin at Loki na ayaw nila. Sabi pa ni Loki na akala daw niya may isahan siya ni Ida. Umaakto lang daw na nanay-nanayan to pero ang totoo gusto nitong tumira sa castle dahil isa nga daw itong mukhang perang babae. Dito na nagalit si Hyrodin at susugurin nga si Loki. Sabi naman ni King Harald na tumigil na daw itong si Loki at hindi maganda ang sinasabi nito. Magsorry na nga daw ito kay Ida. Si Ida naman natawa lang at nakyukyutan kay Loki. Sabi naman ni King Harald na napakabait naman daw talaga ni Ida kay Loki. Bigla naman lumapit si Mato kay Ida at sinabi na nasasaktan daw siya sa mga sinasabi ni Loki kay Ida. Napakasama daw talaga nung Loki na yon. Sabi naman ni Ida na wag na daw umiyak si Mato. Ganon daw talaga. Pero ito daw ang tatandaan niya. Ang mundo nga daw ay puno ng mga mababait na tao. Sabi naman ni Loki na sawa na daw siya doon sa buwisit na bansa nila. Lahat daw ng andon ay mahihina. Gusto nga daw niyang maging malaya kagaya ni Rax. Hindi daw ba masaya ang mga to na aalis na siya at maglalayag dahil ayaw na niya sa mga taga Elbap. Nasabi na nga dito na sa tuwing pumupunta daw ng Elbap si Rax para nga i-recruit si King Harald ay dito na din nangungulit si Loki na sasali siya sa Rax Pirate. Kaso nga lang hindi siya pinapayagan. Paulit-ulit din siyang nire-reject ni Rax. Malilipat ulit tayo. Dito naman tayo sa Chinosu. Nasakop na nga daw nila Rax to. Ilang buwan na ang nakakalipas. Meron niyang kausap ang ilan sa mga piratang nasa isla. Sabi nga ng isa dito na ano daw bang sadya nitong tao na to doon sa isla. Sabi naman itong misteryosong tao na sasali nga daw siya sa Rax Pirate. Sabi naman ng isang lalaki na nananaginip daw ba itong tao na to. Hindi daw mangyayari yon dahil kahit makita nga ang mga yon hindi nito magagawa. Ang Rax Pirate daw ay ang samahan ng mga malalakas na nilalang sa buong karagatan at masasahol nga daw ang ugali ng mga yon. Tinuro naman ng isang lalaki yung bundok na hugis isda. Kita daw ba ng dayo yon? Doon daw naglalagi yung Rax Pirate. Sabi naman itong matandang makulit. Kung gusto daw mamatay nitong dayo, doon daw ang daan. Kaso nga lang daw hanggat palalim ng palalim ang nararating nito, lalo na sa pinakagitna ng isla, ay mas marami nga daw itong makakalaban. Good luck na lang daw sa misyon nito at tumawa na lang yung matanda. Sinipa pa nga nito yung dayo, yan daw para magtanda siya. Kaso nga lang eto na, biglang hinawakan ng dayo yung mukha ng matanda at itinaas. Ang lakas nga nitong dayo at pinakilala na nga ito na si Kyo the Hitman. Makikilala nga daw ito bilang si Silver Axe. Nagulat nga yung mga nandun dahil ano daw ginagawa ng rival ni Shiki sa Chinosu. Habang nagkakagulo
dulo sa ibaba, bigla namang may sumabog doon sa bundok at ang may kagagawan pala noon ay si Rax. Siya pala yung may gawa ng mata sa bundok ng Hachinosu. O ayan daw, gandang view. Tamang-tama daw talaga na gumawa ng butas sa ganong lugar. Tama daw ba siya? Yun nga daw, meron nga daw siyang hinahanap at dalawang devil fruit nga daw yun. Yung isa nga daw doon ay sigurado siya na nasa Elbap at mas mapapalabas daw yung totoong ability noon kung makakain daw yon ni King Harald. Bigla naman nagsalita dito si Captain John. Sabi nito na kung ganun daw, kailangan nga daw nila na mayaya yung Galila crew. Nalaman nga daw niya yung legend ng mga yon. Nagsalita din dito si Charlotte Linlin o si Big Mom. Sabi nga nito na ginagamit nga daw niya lahat ng contacts niya para nga hanapin yung mga yon. Kaso nga lang wala daw silang mahanap na kahit konting impormasyon patungkol sa mga giant na nakulong sa yelo. Sabi naman ni Whitebeard na kung mahanap daw nila yon, malamang mga bangkay na daw ang mga giant na yon. Wala nang silbi. Sabi naman ni Strossen na tama naman daw, hindi na nila mabubuhay yung mga yon. Sabi naman ni Rax na tumahimik daw sila at kasama yon sa plano at pangarap nga daw ni Rax. Sabi naman nitong catfishman ng Rax Pirate na si Barbell ay kahit naman daw mabalik nila sa pagkabuhay yung mga giants na yon, ay hindi naman daw sigurado si Rax na susundin siya ng mga yon. Sabi naman ni Rax na kaya nga daw kailangan nila si King Harald dahil siya nga daw ang hari ng Elbap ngayon. Sabi naman ni Kaido na bakit hindi na lang daw pwersahin na pasunurin yung mga yon. Gawin din daw nila yon kay King Harald. Natigil naman saglit si Rax sa sinabi ni Kaido. Ano daw sinabi ni Kaido? Pagkatapos noon, sinipa ni Rax sa mukha si Kaido at sinabi na wag na daw uulitin ni Kaido yon. Ang kulit daw na bata na ito. Nakaporma na nga yung dalawa na parang maglalaban kaso inawat sila ni Shiki at ni Gansui. Sabi nga ni Shiki na kakakuha lang daw nila doon sa isla. Gusto daw ata nung dalawa na to na sirain na naman yung pinagpagura nila. Alam daw niya na maramis lang di pinagkakasunduan pero sa ngayon, iwasan na daw muna nila yon. Sabi naman ni Captain Jan na tama daw sa ngayon, magtulungan muna silang lahat at mag-ipon ng kayamanan. Naiintindihan daw ba yon ni Kaido? Sabi naman ni Rax na kaibigan nga daw niya si Harald. Papatayin daw niya si Kaido pag inulit pa nito yung ganong salita. At ito na, sinabihan ni Rax lahat ng member na makinig daw ang mga to. Ang Elbap nga daw ang tanging pag-asa nila para mapataob yung Marijowa. Kung may reklamo nga daw ang mga to ay pwede naman daw silang umalis pero kung gusto nilang samahan siya sa takdang panahon na makakamit na nila lahat ng pangarap nila ay manatili daw sila at tatagan daw nila ang mga sarili nila dahil dadalin nga daw niya ang mga to sa tuktok ng mundo. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter ang nakita natin at nako, nakilala na natin ang ilan sa mga malulupit na tao nung old era. Ang Kuja Pirates sa pangunguna nila Gloriosa at Shaki, ang rivalry nila Garp at Roger, ang simula ng paglalayag ng Rax Pirates para makamit ang mga pangarap nila sa pangunguna nitong captain nila na si Rax. Pero ang tanong, ano kaya yung dalawang devil fruit na sinasabi ni Rax? Isa kaya ang Gum fruit sa mga yon o may panibagong legendary devil fruit na maipapakilala sa atin? Abangan natin sa parating na chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!